Tajikistan is another visa-free country for Philippine passport holders. This is my experience traveling from Samarkand, Uzbekistan to Panjakent and Dushanbe in Tajikistan. Filipinos enjoy a visa-free entry to Tajikistan. Tajikistan is a landlocked country located in Central Asia. It is surrounded by Kyrgyzstan, China, Uzbekistan, and Afghanistan. You can take a flight from Manila to KL and then KL to Almaty, Kazakhstan. From Almaty, you can take a direct flight to Dushanbe, Tajikistan. Alternatively, you can also take a bus or train to Uzbekistan and cross the land border to Tajikistan. The main language in Tajikistan are Tajik and Russian. English is less common. Consider downloading a translation app and a Russian keyboard for your trip. The currency is Tajikistan Somoni or TJS. One som is roughly around 5.44 Philippine peso. Tajikistan is 3 hours behind the Philippines. Tajikistan uses the Type F plug and you have to have this adapter for your gadgets to work. In Panjakent, you can take taxis mostly without meter. In the capital city of Dushanbe, you can easily find a metered taxi that will take you to your destination. You can also take the bus or the tram to get around the city. I stayed at Hotel Zarafshoni in Panjakent and Ultra Hostel in Dushanbe. Both are recommended. Hotels and hostels have reliable internet. For accessing Google Maps, when you're moving around, I suggest to get a local SIM or buy a global eSIM from Eskimo. Hey guys, it's 8:49 a.m. and palis na ako dito sa hotel. Papunta ako ng border, papuntang Tajikistan. So instead of ride sharing or sharing a taxi, mag-Yandex na ako. Medyo mahal siya, actually around 600 pesos. Tapos yung shared is around 100 pesos lang. Pero ayoko nang ma-stress sa mga ganap. Kaya yun, magbabayad na lang tayo ng extra for today. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa border. Sana okay lang lahat. Bye! Kakarating ko lang ng Panjakent. Part 2 siya ng Tajikistan. So, border town ito ng Tajikistan at saka Uzbekistan. And wala namang naging problema sa border crossing. Wala talagang madali lang. Yung sa Uzbek side, hiningi yung visa ko pa, tiningnan ulit. Medyo weird, but I think he was just trying to help me na sinabihan niya ako na single entry yung visa ko, kaya kung may plano akong bumalik, kailangan ko kumuha ulit ng bagong visa. So I told him na hindi naman ako babalik na kasi nga yung flight ko is going to be from Dushanbe pabalik ng Almaty. So yung yung Panjakent, para siyang I can feel na parang Kabul siya na feeling. Wala masyadong matataas na building. Medyo old yung mga buildings. Tapos, yung mga tao dito, they look like Afghans din. Or Pakistani, mga ganon. Yung Uzbek kasi at saka Kazakh, medyo magkakamukha sila. Mas Russian looking, mga ganon. Or European looking. Dito sa Tajikistan, more on Asian looking sila. So, yun. So, the original plan dapat is ako, magsi-7 Lake kaso umulan. So, ang gagawin ko na lang, magmo-market na lang. Tapos, titingnan ko kung ano pang pwedeng puntahan dito sa Panjakent. So, bukas, alis na ako papuntang Dushanbe naman. So, yun lang for now, guys. Tatakan talaga ako sa lechon manok na yan. Kaso ang laki, I'm sure hindi ko maubos. So, pumunta na ako dito sa isang restaurant. Sinuggest din to ng may-ari ng hotel na tinutuluyan ko. Masarap daw dito yung itong plov nila. Kaso sobrang oily talaga. Masarap naman. Okay naman yung lasa. Kaso oily talaga. Tapos nag-order ako nitong salad na hindi ko rin intindihan yung lasa. Actually, yung dyan is parang may bread siya na sinoke sa salt. So yun. Kaya siya salty. Basta ganyan yung itsura niya. Konting-konti lang din nakain ko niya. Nasayang talaga yung pera ko dito. So, charge to experience na lang. So ayun nga guys, wala tayong plano for today kasi gloomy siya. Actually umulan kanina. Ang plano dapat is mag 7 Lakes kaso hindi talaga kaya ng oras at saka yung weather din. So yun, ikot-ikot lang tayo dito sa Panjakent, isa itong border town ng Tajikistan to Uzbekistan. So yun, hanap lang tayo ng magagalaan dito.
So guys, may nakita lang akong sa park sa map. So yun ang pupuntahan ko ngayon. Ano kaya to? Ano kayang prutas na to? Cherries din siguro ito or what? I don't know. Apricot yata ito. So yun guys, titingnan lang natin yung yung nakita ko sa mapa na park. I don't know, hindi ko nga nakita yung picture eh. Tingnan natin. Nandito na ako sa park. Medyo malayo-layo din to dun sa tinuluyan ko. As in, tapos yan lang siya. Walay. Pero at least peaceful dito. Tsaka makita mo yung mountains on that side. Kasi wala nang ice dito na side. Dun sa kabilang side, yun yung may snow-capped mountains. Hindi na talaga ako nakaikot dito sa Panjikent kasi umulan na naman kanina. Actually, nung paalis ako ng hotel, biglang umulan ulit. Malakas-lakas, buti na lang may payong ako. Tapos yun, papunta na ako ng Dushanbe sa capital city and tingnan ko na lang kung anong magagawa doon. Kasi flight ko na rin bukas ng gabi. So I don't know kung may magagawa pa ako doon or what. But dito ako sa parang shared taxi and yun, mag-aantay pa to kailan to mapupuno. So I don't know anong oras to mapupuno. Basta 9 AM ngayon. Hopefully makalis dito ng 10. Hopefully. So let's see. So guys, pag mag-shared taxi ka dito sa Panjikent papuntang Dushanbe, ganyan kadami yung mag-aagawan sa'yo. As in, pagkaagawan ka nila guys. So, time check, it's already 10:30. Hindi pa rin umaalis. Umandar na kanina, akala ko alis na. So, hindi pa rin pala. Napaka-greedy nung nagmamaneho nito. Kaya inaway siya kanina nung isang driver. Kasi, siya, yung may isang pasahero na gusto nang sumakay doon sa kabila kasi paalis na, kahit na 4 lang yung pasahero, wala na yung sa pinakalikod. So gusto nung mama niya na isakay na siya doon yung babae. Tapos ayun, halos nagsuntukan na talaga sila nung nagmamaneho nito. Tsaka yung isa nagmamaneho, as in sobrang agit yung guy. Kasi nga, gusto nang lumipat nung isang girl dito kasi sobrang tagal na, like 1 hour and 30 minutes na kami nag-aantay. So, anong oras pa kami makakaalis nito? I don't know. Shit, ang ganda ng view dito guys. As in, super ganda. Kasi may sumuka siya. Kaya nandito kami ngayon, nakastop. Buti na lang, sumuka siya. Joke lang. So yun.
Nandito na ako sa Dushanbe ngayon, capital ng Tajikistan. And kakarating ko lang actually. Na-stranded kami kanina kasi nag-close yung road for almost 2 hours kasi may landslide. Tapos, ayun, delayed. Dalawa actually yung landslide area, so na-traffic talaga. Tapos nag-check-in lang ako sa hostel, tapos dito na ako kumain sa isang parang pizza place ito. Dapat dun ako sa sa House of Osh. Kaso ayoko na muna ng vlog. Para nagsawa na ako, sobrang oily. And wala ito, at least fast food. Burger yung in-order ko at saka fries. So let's see, masarap pa. So guys, pupunta tayo ng park. So yun lang muna pupuntahan ko today kasi paggabi na rin. Tsaka meron pa akong kailangang i-deliver sa aking client. So work muna, kailangan natin kumita ng pera. Ganun. Papunta akong market ngayon. The original plan was to wake up at 7 tapos alis ng 8 pero hindi nangyari. Ngayon 10 AM na, sobrang late na. And nag-check out na lang ako tapos ang gagawin ko, iikot na lang kasi yung flight ko naman is at 10 PM pa. So yun. So mag-ikot-ikot lang ako dito sa Dushanbe and see kung anong meron dito. So, nasa Rodaki Park ulit ako guys. Ito yung pinuntahan ko last night. And kumakain ako ng ice cream. Tamad na talaga ako mag-ikot. So, dalawa lang ang gusto kong puntahan actually. Yung market at saka yung mosque, yung central mosque dito. Kaso, pinuntahan ko yung dalawa. Sarado parehos. Yung mosque, I think, sarado talaga siya. June pa yata siya magbubukas or what. Tapos yung bazaar or yung market is sarado siya pag Monday. Hindi na nakalagay sa Google Map, so mali yung Google Map again. So yun, tinamad na ako and nagpati na lang ako sa taxi papuntang papuntang Dushanbe Mall. Yung Dushanbe Mall is malapit siya dun sa tinitirahan ko, so sabi ko city center at least okay na. Dinala ba naman ako ng driver dun sa isang mall na malayo. Like triple ang pamasahe. At buti na lang din, may bazaar naman dun, so okay lang din. Pero malayo pa rin siya. So after, bumalik na ako dito na ako sa Rodaki Park. Dito na muna ako tatambay.